Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng International League, gusto ko lang sanang humingi ng pabor sa inyo na sana tulungan niyo akong i-post ang video na to. Sa simpleng pag-share lang ng ating video ay napakalaking tulong na nito sa akin. At gusto ko lang sanang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 192 ng International League. Tuluyan na nga nasira nitong si Gintoki ang laruan ni Mitsui. Kaya naman, nagawang maisablay ni Mitsui ang kanyang tira mula sa rainbow area at tumalbog lamang ito sa kanilang ring. Habang itong si Ayako naman ay sumigaw na naman ng sobrang lakas. Akagi! Hanamichi! Sa pagkakataon na to, huwag niyong hayaan na makuha ng Dream Team ang balang yan. Kailangan sa atin ito mapunta dahil nagawa na nila maitabla ang score mula sa atin. Kaya naman, pilitin niyong makuha ang rebound sa kahit na anong paraan. Yan ang sigaw ni Ayako. Dream Team! Box out agad! Pigilan niyo ang Shouko na makapwesto para sa rebound! Kunin niyo ang bola at kunin niyo na ang kalamangan sa kanila! Bilisan niyo na Dream Team! Pwesto na para sa rebound! Yan naman ang sigaw ng coach ng Dream Team. Habang itong mga malalaro ng Dream Team ay agad na binaksautan ang mga malalaro ng Shouko. Kaya naman, nakalamang sila sa pwestuhan. At itong si Akashi naman ay agad na tumalon sabay kuha ng rebound. Ano ka ngayon may pulang buhok? Akala mo ba ikaw lang malakas sa rebound? Pwes, diyan ka nagkakamali. Dahil hindi lang ikaw ang malakas sa ilalim pag-usapang rebound na. Yan ang sigaw ni Akashi na naging dahilan upang siya nga ang makakuha ng rebound. At itong mga tagahanga ng Shouko ay labis na nagtataka sa laruan nitong si Mitsui. Ano nangyayari sa may number 40 ng Shouko? Ang dami niyang sinayang na tira. Nagkakalat na siya sa kanilang kupunan. Sinasayang niya ang magandang pasa sa kanya ng kanyang mga kakampi. Dapat paupuin na siya ng kanilang coach upang hindi na siya magkalat pa sa larong ito. Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang nadidismaya para kay Mitsui. At itong mga tropa ni Mitsui ay labis na nalulungkot para sa kanya. Michi boy, ano na nangyayari sa tira mo? Bakit bigla itong nagbago? Ikaw pa naman ang pinuntahan namin dito. Dahil alam namin na ikaw ang magpapanalo sa laban na to. Yan ang malungkot na sabi ng mga tropa ni Mitsui. At itong si Coach Ansai ay napatitig na lang kay Mitsui. Habang itong mga malalaro ng Dawan ay nag-uusap. Itong si Gintoki, tuluyan niya na nga talagang sinira ang opensa nitong si Mitsui. Yan ang sabi ni Yamato. Tama ka nga Yamato. At kitang-kita naman natin na kahit hindi tinamaan itong si Gintoki ang tira nitong si Mitsui, ay talaga naman nagkaroon pa rin ito ng impact sa kanyang utak. Mukhang tumatak na talaga kay Mitsui ang mga ginawang depensa nitong si Gintoki sa kanya. Kaya naman, naiilang na ito kapag may sumasabay sa kanyang manlalaro. Yan naman ang sabi ni Misai. Ngayon, naiintindihan ko na talaga na sa tingin pa lang nitong si Gintoki ay nagkakaroon na ng takot itong si Mitsui. Kailangan malabanan ni Mitsui ang takot na nararamdaman niya upang makabalik siya sa laro. Yan naman ang sabi ni Kenji. Sa kabilang banda naman, dahil nga sa nakuha ni Akashi ang rebound, agad niya din naman itong ipinasa papunta kay Gintoki. Kaya naman, hawak na nga ni Gintoki ang bola at mabilis niya itong itinidribble papunta sa kanilang basket. Habang itong si Mitsui naman ay agad siyang binantayan ng maigpit. Hindi kita hayaan na makalusot sa akin, Gintoki. Hindi niya makukuha ang posisyon na to laban sa amin. Yan ang sabi ni Mitsui. Habang itong si Gintoki naman ay napangiti kay Mitsui. Huwag kang umasa na magagawa mo ang sabayan, Mitsui. Dahil malabong masabayan mo ang maliksik kong galaw. At kitang-kita naman sa kilos mo na nakakaramdam ka na ng pagod. Kaya naman, imposibleng magawa mo pa ako madepensahan. Yan naman ang sabi ni Gintoki. Sabay atake sa kanang depensa ni Mitsui. Sabay isang napakabilis na crossover pakaliwa nito na naging dahilan upang tuluyan niya na nga maiwanan itong si Mitsui. Habang itong si Ryota naman ay mabilis ding sumulpot sa gilid ni Gintoki. Subalit, kahit na sobrang bilis nitong si Ryota, nagawa din siyang maiwanan itong si Gintoki. Kaya naman, dalawang manlalaro ang naiwanan ni Gintoki na walang kahirap-hirap. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad din naman itong tumalon at gumawa ng isang one-hand monster slam dunk. At dahil sa nagawa niyang maiwanan ni Gintoki ang lahat ng manlalaro ng Shouko, wala na nakasabay pa sa kanya. Kaya naman, nalibre na ito at nagawa niyang maipasok ang kanyang tira sa kanilang basket.
na naging dahilan upang muli na naman nilang makuha ang kalamaan laban sa Shoko na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga nila. Ayos! Tayo na ang lamang sa Shoko! Ang husay niyo talaga, Dream Team! Sabi na nga ba, kayo nga abante sa finals! Sige, Dream Team, panatiliin niyo ang kalamaan sa Shoko! Siguradong hindi na yan makakabawi sa inyo! At yung sniper ng Shoko ay walang kwenta dahil nagkakalat na ito sa kanilang kupunan! Kaya naman, samantalayin niyo na ang pagkakataon na to at pumuntos kayo ng pumuntos! Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Dream Team. Nice one, Jintoki! Ang angas ng ginawa mo to na! Iniwan mo ang dalawang malalaro ng Shoko na walang kahirap-hirap! Yan ang papuring sabi ni Jade. Kaya nga, kahit ako napabilib mo doon. Dahil dalawa ang sumalubong sa'yo pero naiwan mo sila nang hindi ka man lang napahinto. At ang angas din ng ginawa mong dunk. Napakataas mo talagang tumalon. Yan naman ang sabi ni Momoski. Asus, parang yun lang nabilib na kayo. Eh kayang-kaya ko rin namang gawin ang mga ginawa ng Jintoki na yan eh. Yan naman ang inggit na sabi ni Todori. Alam ko naman kaya mong ginawa ko, Todori. Pero hindi naman ako nakikipagpagalingan sa'yo at wala akong balak na agawin ang pagiging ace player mo. Sadyang natutuwa lang ako sa mga malalaro ng Shoko dahil sila pala ang nakalaban natin na talaga namang nag-e-enjoy ako. Yan naman ang sabi ni Jintoki. At itong ibang malalaro ng Shoko ay napansin na nga ang kakaibang laro nitong si Mitsui. Mukhang sirang-sira na talaga ang laro nitong si Mitsui ah. At sa tingin ko mukhang ilalabas na rin siya ni Coach Ansai. Yan ang sabi ni Fujima. Sa tingin ko, hindi pa yan ilalabas ni Coach Ansai. Dahil kilala ko to. Alam kong malaki ang tiwala niya kay Mitsui. At kapag inilabas siya ni Coach Ansai, siguradong mawawala ng tiwala itong si Mitsui sa kanya. Kaya naman, nakatitiyang ako na hanggat hindi nakakabawi itong si Mitsui, hindi niya ito ilalabas. Yan naman ang sabi ni Sendo. Tama ka nga, Sendo. At tignan mo si Coach. Sobrang seryosong nakatingin kay Mitsui. Ano kayang iniisip nito? Ang hirap talaga basahin itong si Coach Ansai. Yan naman ang sabi ni Maki. Habang itong si Jintoki naman ay agad na nilapitan itong si Mitsui. At talaga namang niyabangan niya ito ng todo. Ano ka ngayon, Mitsui? Yan ba yung tunay na shooter? Nakatatlong sablay ka na. At sa mga simpleng challenge na ginagawa ko sa'yo, talaga namang dinadaga ka at nawawala ka sa focus. Kung ganyan pa lang ang ibig sabihin ng pagiging MVP sa kupunan ninyo, siguradong wala kang mararating bata. At kung ako sa'yo, maupo ka na lang dahil wala ka namang silbi sa inyong kupunan. Sinisira mo lang kanilang laro. Ipasok nyo na yung Sendo nang ganahan na ako dito. Yan ang panglalait na sabi ni Jintoki kay Mitsui. Nang biglang nagulat itong si Jintoki dahil na nga sa bigla siyang binangga nitong si Anamichi. At talaga namang sobrang talim ng tingin nito sa mga mata ni Jintoki na para bang gusto na siyang kainin ang buhay nitong bida natin. Habang itong referee at ibang malalaro ng Shoko at Dream Team ay napatingin sa dalawang gunggong dahil nagkakaroon ng matinding tensyon sa dalawang malalaro nila. Hoy, ikaw may pulang buhok! Bakit mo ako binunggo? Sira ulo ka ba? Ano bang gusto mong ipaiwatig sa ginawa mong pagbunggo sa akin? Yan ang sabi ni Jintoki. Ako ang subukan mo gunggong ka, pero ito lang ay pinapangako ko sa'yo na hindi kita aatrasan. Kaya naman, kung gusto mo na malakas na kalaban, pues ako ang tapatan mo. Yan ang paghahamon na sabi ni Anamichi. Habang itong si Jintoki naman ay napangiti kay Anamichi. Aba, ang tapang mo naman pala may pulang buhok. Pero kung yan ang gusto mo, bakit hindi natin subukan? Pero ito lang din ang sinisigurado ko sa'yo. Nakatulad niyang may number 40 ninyo, dudurugin din kita. Yan naman ang sabi ni Jintoki na talaga namang nakatitig na rin ng seryoso kay Hanamichi. Habang itong si Coach Ansai naman ay tumayo na nga at humingi na ito ng isang substitute. Dahil nakita niya itong si Mitsui na sobrang pagod na rin at nawawala na sa katinuan. Kaya naman, itong referee ay sumigaw ng malakas. Substitution, Shoko Team! Yan ang sigaw ng referee. At itong si Coach Ansai naman ay nilapitan na nga itong si Sendo. Sendo, ikaw na ang bahalang umalalay sa mga kasamahan mo. Gawin mo ang dapat para matauhan sila. Pero hindi ko naman papatagalin na maupo itong si Mitsui. Gusto ko lang ma-realize niya ang mga pagkakamali niya. Yan ang sabi ni Coach Ansai. At dito na nagtatapos ang Chapter 192 ng International League. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Pero bago tayo magtapos sa ating kwento, sana i-like nyo ang ating video.